First Friday, this is our Dark and Light Side episode 69. So, tignan natin, saan ba manggagaling ang problema natin? Sa unang araw ng Disyembre, nagkataon pa na First Friday. So, tignan natin ha. Excited ba kayo ko? Dito naman yung mga posibleng solusyon. At sana, di ba? Eto. Gawa tayo dito tatlo. Unang pinanggalingin ng problema, Diyos ko, Eight of Pentacles. Pangalawa, Five of Pentacles. And pangatlo, the Star. Oh, okay. Ito kasi nakikita ko dito. Yung Eight of Pentacles kasi, ito yung mga pinaghirapan mo, no? Pinag-ipunan mo, trabaho mo, no? So, yung pera mo, na matagal mong pinaghirapan, tapos mapupunta lang sa wala. Dahil yung Five of Pentacles, kapag sa relasyon ito, third party, or probably, kapag sa pamilya ito, no? Ito isang pagsasayang sa pera, no? Pagsasayang sa lahat-lahat. Dito nagkakaroon ng problema sa kalusugan, problema sa pera, awayan. Ito yun, tungkol sa pera. And then, madadamay yung mga pangarap mo sa buhay. At yung isa doon is yung pangarap mo, yung pera mo, lahat-lahat, di ba? Kalimitan naman doon naman lahat nagagaling yung sitwasyon natin. Kasi yung trabaho, yung pinag-ipunan mo, mapupunta lang sa wala. So pag napunta yan sa wala, hindi mo mapoproceed yung pangarap mo. Kasi halimbawa, sinasabi mo, ngayong papunta yung December, pag natanggap ko 13-month ko, bibili ako ng motor. Paano ka makakabili ng motor? Kung nung katapusan, nawaldas yung pera mo sa hindi inaasahan. Sasabihin ng asawa mo, hihingi ako ng pera, pupunta ako ng ganito sa magulang ko kasi may problema sila. Kailangan nila ng pera, pwede ba nahiramin ko muna pera mo, ganito, ganyan, diba? May ganun Tapos minsan sasabihin na naman, magulang, nak, pwede bang tulungan mo ko, may sakit ako ngayon, may ganito, may ganyan, diba? Ang dami. Tapos sasabihin na naman, nak, may gamot ako, maintenance, pwede ba bigyan mo muna ako? Tapos, minsan, maliban dyan, may mga asungot pa sa buhay mo, sasabihin ng mga kaibigan mo, pre o mare, sahod naman ngayon, pahiram naman dyan, di ba? Ganun, wala, nauubos lahat, yung pera mo, yung inipon mo, lahat-lahat nauubos, di ba? Yung parang ang dating is, matamlay ka, nanghihina ka, nanghihinayang ka, na parang hindi mo alam kung pagsisisihan mo ba yung pagtulong sa mga mahal mo or maaawa ka na lang sa sarili mo. Kasi ikaw yung nagtrabaho, ikaw yung nag-ipon, tapos napunta lang sa iba. Hindi naman sasabihin napunta sa iba kasi tinulong mo Pero ang tanong doon, no? Nung ikaw ba wala, tinulungan ka ba nila? Nung ikaw ba nangangailangan, may naambag ba sila? Yun yung dapat mo itanong sa sarili mo bago mo bitawan ng kahit anong halaga ng pera. Kasi may mga tao na maganda lang sila or mabuti lang sila at mabait lang sila sa'yo dahil may kailangan sila. And once nakuha nila yung mga kailangan nila sa'yo, ibabasura ka. Minsan, sisiraan ka pa sa ibang tao. Minsan, hindi pa makontento, no? Talagang babalikan ka pa. Talagang hindi ka iiwanan hanggat hindi ka nalulugmok. Ngayon, tignan natin kung ano dapat mangyari kung hindi nangyari yan. Diba? The Fool. Pangalawa, Nine of Swords. Ito na tayo. And then Five of Cups. Talaga, no? So, yung pattern nyo ngayong Friday is talagang mali yung choices nyo sa buhay. Kasi being the Fool, no? It's about taking some risk, taking some new endeavors, and taking a lot of
of big decision sa buhay ninyo. Na kailangan kapag gumawa ka ng desisyon, isipin mo na hindi ito yung magiging dahilan ng pagsisisi, pagkalugmok, pagkalugi, nasasaktan, at yung huli, pagsisisi. Or minsan, worst, trauma. So, dito sinasabi na pwede ka naman maging tanga. Hindi naman sinabi na hindi, di ba? Pero wag naman yung paulit-ulit ng pagiging tanga mo. So, kung alam mo na inuuto ka, tigilan mo. Kasi alam mo na, bandang huli, kapag lahat ng pera mo nasipsip, paano ka, di ba? Mapupunta ka dito sa panghihinayang. Wala namang lalo na pag alam mo na yung taong binigyan mo, wala namang kayang ibalik, di ba? Literal na wala siyang magagawa. Halimbawa, nagmahal ka. Kulang na lang pati kaluluwa mo, isang lamos sa impyerno para lang mabigyan siya ng pera, mabigyan siya ng gadget, mabigyan siya ng kung ano-ano. Minsan, hanggang sa magulang niya, kapatid niya, no? Andun ka, naka-assist. So, paano yon? So, ngayon, bago dito sinasabing, yung First Friday sinasabi ng universe, pag-isipan mo muna kung itutuloy mo ba yung pagiging tanga mo or matatauhan ka bago ka humantong sa punto ng depresyon at sa punto ng trauma at pagsisisi. Kasi pag naubos yung pinundar mo, hindi naman, halimbawa, nagsimula kang magtrabaho sa edad na 25, no? Sa edad na 25, pagdating mo sa 35, may naipon ka na. Diba? So, yung mga malakas yung pang-amoy dyan na may naipon ka na, papatulan ka. Sisip-sipin nila yung 10 taon na pinaghirapan mo. Ngayon, nasa sayo na yun kung ipapasip-sip mo din, di ba? Kasi alam mo na 10 taon na yun eh. That was 10 years ago na pinaghirapan, inipon mo. So, kung sakali na ibigay mo yan dahil sa sobrang mahal mo, hindi naman sinabi ni universe na, sige, ibabalik ulit kita sa edad na 25 para makagawa ka ulit ng ipon. Diba? Hindi. So, ibig sabihin nun, kung nasa 35 ka ngayon, aantayin mo pa ba hanggang dumating ka sa 45 para makaipon ka uli ng ganyan? At walang garantiya na makakaipon ka ulit. Kasi yung lakas mo, yung tibay mo nung 25 to 35 ay hindi na kasing lakas at kasing tibay nung 35 to 45. And tandaan nyo, merong labor code na pagpatong ng 40, wala na, hindi ka natatanggapin ng kumpanya, lalong-lalo na pag nalaman nila na may mga medical issues ikaw. Kasi ayaw ng company na magkaroon ng cargo sa kanilang tauhan. Okay? So sana, no, habang may lakas ka pa, habang kaya mo pa mag-ipon, pag-isipan mo lahat ng gawin mong desisyon. At maliban dun sa pag-iisip, kailangan mo rin disiplinahin sarili mo. No? Kung busog ka, huwag kang labas ng labas para hindi ka makapagastos. Kung gusto mo namang mag-shopping para sa sarili mo, then go. Huwag yung bigay ng bigay sa iba. Tapos, tawag nito, kung yung mga tao namang humingi sa'yo ng tulong, hindi mo naman nakita nung panahon na ikaw yung naghihirap, ba't mo sila tutulungan? Hindi naman masama yun, di ba? Kasi, ika-question mo lang sa sarili mo, ay, nung naghihirap ako, ni isang butil ng bigas, wala kang naambag. Ngayon, na alam mo na kaya ko na, inangkin mo na akong relative, inangkin mo na akong best friend, inangkin mo na akong katrabaho, etc., etc., ganun. So, walang ganun, di ba? So, yun na lang, pag-isipan nyo, kasi uulitin ko, hindi masama maging tanga minsan. Pero yung paulit-ulit na pagiging tanga, ay napaka-wrong. Huwag nang ganon. Okay? So, proceed tayo sa Real Talk. Isa pang pinakamagandang hot topic siguro yung Real Talk natin. And this is your first Friday. Maraming salamat. Please do follow, like, and share, and subscribe po sa YouTube ko. Please invite your friends and your relatives as well na mag-subscribe din sa YouTube channel ko para marami pa tayong matulungan na mga
nasa kalsada.